magsimula, maaari bang magsitayo muna ang lahat para sa ating panimulang paglalaki? Para sa mga Muslim, maaari niyong gawin ang inyong tuwaa at para naman sa mga Kristiyano, gawin niyo ang sign of the cross. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Isang magandang hapon sa inyong lahat, mga bata. Magandang hapon po, teacher! Ngayon, bago kayo umupo, maaari bang ayusin muna ang hanay ng inyong upuan at hulutin ang mga kalat na nasa ilalim ng inyong mga upuan. Tapos na ba, mga bata? Opo, teacher! Ngayon, maaari na kayong umupo. Bago tayo magsimula, maaari ko bang malaman kung ano ang dapat at hindi dapat natin gawin kapag si teacher ay nagsasalita sa harap? Ikaw nga? Hindi mag-ingay? Era? Muupo ng matuwid? Ano pala ito? Very good. Ang galing naman ng mga estudyante ko. Makinig. Ngayon, may inyanda si teacher dito na alituntunin na dapat niyong sundin. Maaari niyo ba ang basahin? Alituntunin. Mga mata nakatingin. Pakiulit nga, sabay-sabay. Mga mata nakatingin. Ibig sabihin, dapat kay teacher lang kayo nakatingin. Pangalawa, Kaya ay huwag kayong maingay at kay teacher lang makinig. Pangatlo, bunganga isa lang, kaya huwag maingay at huwag makipag-usap sa inyong mga katabi. Pang-apat, ngayon kaya ba natin sundin ang mga alituntunin, mga bata? Opo! Magaling. Ngayon naman, may inihanda si teacher dito na isang chart. Ano kaya ang nakikita niyo dito? May bahay. Bahay? Tama. Ano pa? Mga bulaklak. Ano pa? Rainbow. Rainbow. Ano pa? Liza. Ano nakikita mo dito, Liza? Clouds. Very good. Ano pa? Yes, may mga puno. At ito, sige na, stop ko yan. Okay, ngayon, itong chart na to ay tinatawag nating taliman mo ang harduro. Ang ibig sabihin ay kapag nakakuha kayo ng puntos at kapag nakasagot kayo sa mga tanong ni teacher or nasunod nyo ang alituntunin na ginawa ni teacher, ay makakatanggap kayo or makakatanggap ang bawat grupo ng isang bulaklak. At ibig sabihin ito ay magsisilbing puntos ninyo. Ngayon, papangkatin ko kayo sa tatlong pangkat. Magsisimula akong magbilang dito. Isa, dalawa, tatlo, isa, dalawa, tatlo, tatlo. Ngayon, maaari bang pumunta dito ang lahat ng isang pangkat? Isang pangkat, sana. Dito na. Isang pangkat. Tayo muna, tayo lahat. Dito ka lang. Pangkat 1, saan na yun? Pangkat 1. Tayo. Pangkat 2. Saan ang pangkat 2? Pangkat 3, doon. Dito. Dito kayo 2. Okay. Madali. Ngayon, ano ang nakikita ninyo dito sa harapan? Ikaw nga, Elijah? Bahay? Ano pa? Anong pangkat si Elijah? Pangkat 1. Ano pa? Sige nga, ikaw nga, Renaliza. Sunflower? Ano pa? Ano pa? Mga bulaklak. Tama. Mga bulaklak. Ngayon naman, ano ang nakikita ninyo dito sa harapan ni teacher? Bulaklak.
Ikaw nga, Liklik. Bulaklak. Tama. Ano pa? Paso. Tama, Bella. Anong pangnat sila? Dalawa at pangkat. Tatlo. Anong tawag natin dito? Ang tawag dito ay shovel. Sige nga mga bata. Ngayon, sa nakikita niyo dito sa harap ng teacher, ano kaya ang tatalakayin natin ngayon? Sige nga. Magtanim. Magtanim ng ano? Magtanim ng bulaklak. Tama. Ngunit, may tamang tawag yan. Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa pagtatanim ng halamang ornamental. Maaari niyo bang basahin? Ng halaman ornamental. Ngayon naman, ang tatalakay ni teacher ay tungkol sa mga hakbang sa pagtatanim. Ngayon, maaari mo bang basahin, Lisa May? Hakbang sa pagtatanim. Una, ihanda ang lahat ng kagamitan na gagamitin sa pagtatanim tulad ng paso, lupa, shovel, tubig at bulaklak. Kompleto ba ang gamit ni teacher? Dapat, ang una nating hakbang is ihanda ang lahat ng kagamitan. Ngayon naman, pangalawang hakbang, Ella Crystal. Pangalawa, lagyan ng lupa ang ating paso. Punuin ito ng lupa na angkop sa pangangailangan ng halamang ornamental. Ngayon, lalagyan ng teacher ng lupa ang paso. Ngayon, pakibasa nga ang ikatatlong hakbang. Ikaw nga, Ernaliza. Hindi nakita. Ito. Pangatlo, gumawa ng butas sa gitna ng lupa na nasa paso na sapat para sa mga ugat ng halaman. Ngayon, gagawa kayo ng butas dito sa gitna. At ang kasunod naman ay ang pang-apat na hakbang. Sinong makapagbabasa? Sige nga. Lahat na lang kayo. Sige. Pang-apat, ilagay ang halaman sa butas at patagin ang lupa sa paligid nito. Galing. Ilagay ang halaman sa butas. Lalagay ni teacher. Ngayon naman ang panglima. Panglima, patuyuin ang lupa bago diligan ang halaman. Patuyuin ang Lupa. Ngayon, basa po ang lupa natin dahil umuulan. Ngayon naman, pang-anim na. Pang-anim, ilagay ang paso sa isang lugar na may sapat na sikat ng araw o lilim, depende sa pangangailangan ng halaman. Kailangan nating tandaan na ang mga halaman ay may iba't ibang pangangailangan. Yung iba, pwede sa mga sobrang mainit talaga na lugar at yung iba naman ay dapat nasa maliit lang. Ngayon naman, para malaman po kung nakinig ba kayo kay teacher, gusto kong pumili kayo ng isang
katauhan sa iyong pangkat para gawin ang mga ginawa nating hakbang. Ngayon, may criteria tayo. Sino sa inyo? Sige nga, ikaw nga, Hela. Maaari ka bang pumunta dito? Bago pala yun, may wait lang. Basta pala ko yan. Ay tatalakayin ni teacher ang kahalagahan sa pagtatanim ng halamang ornamental. Meron tayong 5 kahalagahan sa pagtatanim ng halamang ornamental. Una, mga kahalagahan sa pagtatanim ng halamang ornamental. Ang pagtatanim ng halamang ornamental ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng maraming benepisyo. Hindi lamang sa kapaligiran, maging sa tahanan, paaralan, o pampublikong lugar. Meron tayong sa kahalagahan, ang una ay pagpapaganda ng kapaligiran. Maaari mo bang basahin? Ito ay nagdadagdag ng kagandahan at kulay sa kapaligiran, maging sa tahanan, paaralan, o pampublikong lugar. Bibigay ito ng estetikang halaga at nagpapaganda ng paligid. Tama ito, hindi ba? Ano? Opo! Ngayon naman, ang pangalawang hakbang, maaari niyo bang basahin? Pagpapabuti ng kalidad ng hangin. Tinutulungan ng mga halamang ornamental na linisin ang hangin sa pamamagitan ng pagtitip ng carbon dioxide at pagbibigay ng oxygen. Tama. Ang mga bulaklak ay sumisipsip ang carbon dioxide at sila rin ang nagbibigay sa atin ng Oxygen. tama. At ang pangatlo naman, basahin mo. Pagbibigay ng relaxation at stress relief. Ang pagkakaroon ng halamang ornamental ay nagbibigay ng positibong epekto sa mental at emotional na kalusugan. Karamihan dito, halos sa mga nanay natin, hindi ba? Ngayon naman, ang pang-apat na hakbang. Pinagmumula ng anak buhay. Ang pagtatanim at pagbebenta ng halamang ornamental ay maaaring magbigay ng karagdagang kita. Maaari natin ibenta ang mga halamang ornamental. Pang-lima, Pangangalaga sa kapaligiran. Ang mga ugat ng halaman ay tumutulong sa pagpigil ng soil erosion at pagbaha. tama, dahil tumutulong din ang halamang ornamental sa ating kapaligiran. Ngayon, saan na ang inyong katauhan? Sige nga, pumunta ka na dito sa harap kay Lapisel at gawin ang mga hakbang na ginawa natin kanina. Unang hakbang, sige nga. Dito maglagay. Basahin mo ang unang hakbang. Una, ihanda ang lahat ng kagamitan na gagamitin sa pagtatanim tulad ng paso, lupa, cover, tubig at bulaklak. Ayan, dyan na sa harap, kompleto. Ano naman ang pangalawang hakbang? Pangalawa, lagyan ng lupa ang ating paso. Punutin ito ng lupa na angkop sa pangangailangan ng halamang ornamental. Sige nga, gawin mo nga. Bago pala makalimutan ni teacher. Oo, wait lang po. Ito ang criteria natin para sa ginagawa ni Mr. M. Ako sa art wall. Ako nandiyan naman. Pangatlong hakbang. Hadlok sa art Gumawa ng butas sa gitna ng lupa at ng lupa na nasa paso na sapat para sa mga ugat ng halaman. Okay, gumawa ng butas. Ano naman ang pang-apat na hakbang? Pang-apat, ilagay ang halaman sa butas at katagin ang lupa sa paligid nito.
gagawin mo. Ganyan na. At ang panglimang hakbang naman, Patuyuin ang lupa bago aligan ang halaman. Bago diligan ang halaman. pang-anim, Pang-anim, ilagay ang paso sa isang lugar na may sapat na sikat ng araw o lilim depende sa pangangailangan ng halaman. saan dapat ilalagay yan? Sa lugar na may sapat na sikat ng araw o lilim depende sa pangangailangan ng halaman. Ilagay mo na yan doon. Ngayon naman, stop sa kuya. Malimang basahin ang pagtataya. Panuto. Una ng check ang padlang pumwestong panghalaman at kasanayan sa pagtatanim ng halaman ornamental. Ang ipinakita at X naman kung hindi wasto. Okay. Sasagutin niyo to sa isang buong papel. Ngayon, maaari ko bang tawagin sa akin sandali? Ano ang sagot mo sa unang katanungan? Huwag hayaang matuyo ang mga halaman. Check. Check. Tama. Tapos na ba kayo magsulat, mga bata? Opo. Okay, ngayon naman. Dito naman tayo sa takdang atin. Maaari ko bang basahin? Panuto, kailangan nyo gumawa ng video na kayo ay nagtatanim at kailangan sundin ang mga hakbang. Criteria. Malinaw ang mga hakbang. 25%. Malinis ang paggawa sa mga hakbang. 15%. Naihanda na maayos ang mga gamit. 10%. So, meron tayong 50%. at ipapasa nyo ito sa susunod na pagkikita natin. At ngayon naman, bago tayo magtapos, ay bibilangin ni teacher ang inyong mga puntos. Para sa pangkat isa, meron tayong Isa, dalawa, tatlo. nakakuha ang pangkat isa ng 3 puntos. Para naman sa pangkat dalawa, Isa, dalawa, tatlo. at sa pangkat 3, Isa, dalawa, tatlo, apat. magaling dahil dyan, ang pangkat 3 ay nakakuha ng mas maraming puntos. Maaari nyo bang bigyan ng good job club ang pangkat 3? Alam nyo ba yun? Hindi. Ganito. Sundan nyo. Pakinggan nyo muna si teacher. Flashlight. G-O-D, good job. Good job. G-O-O-D-J-O-B, good job. Good job. Ngayon, kayo naman. Maaari ba kayong tumayo? Sige nga. Isa, dalawa, tatlo. G-O-O-D-J-O-B, good job. Good job. G-O-O-D-J-O-B, good job. Good job. Ngayon, maaari bang magsitayong lahat para sa ating pangwakas na panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Paalam na mga bata. Paalam na po, teacher.